Si Tether ang tinuturing po ngayon na hari ng mga stablecoin. At siya po ay muling gumalaw ng malakas at saka mabilis. Sapagkat sa loob lamang po ng isang linggo, nag-mint po ang Tether ng 8 billion dollars na USDT sa Ethereum at saka Tron blockchains. Yan, sa mga hindi po nakakaalam, ay ang tanong ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin nito? Posible bang ito na ang simula ng isang bagong crypto market rally? O normal lang ba ito na galawan ng Tether? Kaya alamin natin kung paano po naapektuhan nito ang presyo ni Bitcoin at syempre ang mga altcoins or ang kabuuang galaw ng crypto market. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng pag-mint ng Tether ng 8 billion dollars na USDT sa loob lamang ng isang linggo. Yan. Mga ka-crypto, ang pag-mint o paggawa po ng bagong USDT ay simpleng paraan ng Tether para magdagdag ng supply sa market. Pero hindi ito basta-bastang galaw. Ayon po sa datos, 8 billion dollars ang nadagdag na bagong USDT mula April 28 hanggang ngayon. Isipin po ninyo yan sa loob lang ng 8 araw or 8 days. Ang bagong supply na ito ay inilabas po sa Ethereum at saka Tron networks. Sa ngayon, 71.4 billion dollars na ang USDT sa Tron at saka 72.8 billion dollars naman kay Ethereum. Dahil ito ay posible pong maunahan muli ng Tron ang Ethereum bilang number 1 network na may pinakamalaking supply ng USDT. Hindi lang yan, pati si Solana ay kasali rin sa larong ito. Kahit mas maliit, mayroon po siyang 1.9 billion dollars na USDT na umiikot sa kanyang network. Ngayon, bakit naman po mahalaga ang ganitong klaseng galaw dito sa crypto market? Ayan, ang pagdagdag po kasi ng malaking halaga ng USDT sa crypto market ay hindi simpleng balita. Stable coins tulad ni USDT ay ginagamit bilang liquidity o pampadulas sa crypto trading at DeFi ecosystem. Ibig sabihin ay kapag marami pong USDT, mas maraming pondo ang pwedeng gamitin para bumili ng crypto tulad po ng Bitcoin, Ethereum o iba pang mga altcoins. Isipin mo na lang kung may bago kang 400 billion pesos na halaga ng pondo na pumasok po sa market, hindi ba tataas ang demand para sa mga coins? Kaya naman, maraming analyst ang naniniwalang pwede itong magsilbing catalyst o mitsa ng isang panibagong bull run. Ngayon, ang sunod po na katanungan natin dito ay paano po ito konektado sa presyo ni Bitcoin at iba pang mga altcoins. Ayan. Sa ngayon, si Bitcoin ay naglalaro po sa mga presyong $64,500 at mukhang nagpapahinga lamang po siya matapos ang mga nakaraang galaw. Ayan. Marami ang nagsasabi na ang market ay nasa consolidation. Ayan. Yung presyo po pala ni Bitcoin ay $94,500. Ayan, mali po yung aking binanggit kanina. Ayan, $94,500. At ayan, marami ang nagsasabi na ang market ay nasa consolidation phase. Ibig sabihin ay nagpapahinga at naghihintay po ng bagong dahilan para siya ay gumalaw pataas. Ngayon, sa pagpasok po ng napakalaking USDT, pwedeng ito na ang dahilan para gumalaw muli ang market. Ang mga altcoins naman tulad ni Ethereum, Solana at saka XRP ay sabik na ring mag-breakout mula sa kanilang kasalukuyang sideways na trend. Yan, ang sunod na katanungan natin dito is
tungkol naman sa market dominance ni Tether. Ano po ang ibig sabihin ng market dominance ni Tether? Ayon po sa latest transparency report ng Tether, umabot na po sa 149.4 billion dollars ang total ng USDT na nasa circulation. At ito ang all-time high. Sa buong stablecoin market, 61% ay hawak po ni Tether. Malaki ito kumpara kina USDC, BUSD at iba pang mga stablecoins. Ang ganito pong dominance ay nagpapakita ng malaking tiwala ng market kay Tether bilang pangunahing source ng stable liquidity. Kapag ganito po kalakas si Tether, malaki ang epekto ng mga kilos or movement or galaw po niya sa kabuuang ecosystem ng crypto. Yan, ngayon ay ano naman ang papel ng bagong Tether. Yan. Yung bagong Tether na AI. Ayan, Tether AI. At ang politika sa galaw nito. Yan, meron pa kasing isang interesting na development. At ito po ang tinatawag na Tether AI. Ayon po sa CEO ng Tether na si Paolo Ardoino, maglalabas po sila ng AI-powered tool para sa decentralized applications. Possible raw na kapag nailabas ito, tataas pa ang dami ng transaction gamit ang USDT at Bitcoin. Bukod pa riyan, binanggit din ni Ginoong Ardoino na kapag nanalo, kapag nagpatuloy po ang pro-crypto policies ay mas lalakas pa ang market. Yan, ulitin ko, binanggit ni Ginoong Ardoino na kapag nagpatuloy po ang pro-crypto policies ni Pangulong Donald Trump ay mas lalakas pa ang market. May mga plano po kasi si Pangulong Trump na ibaba ang tariff sa China at na-content po natin yan kanina. Bagay na posibleng magpasigla rin sa global markets pati na rin sa crypto. Ngayon is paano naman ito konektado sa galaw ng interest rates sa US? Ayan. Isa sa mga pinaka malalaking dahilan kung bakit tahimik ang market ngayon ay dahil sa mataas na interest rates sa US. Pero kamakailan lamang nanawagan po si US Treasury Secretary Scott Bessent sa Federal Reserve na ibaba po ang interest rates. Kung mangyari ito, posible pong dumami ang investments sa riskier assets gaya ng crypto. At kung sabay pa itong mangyayari habang naglalabas si Tether ng malaking halaga ng USDT, talagang malaki po ang tsansa ng isang malakas na market rally. Ngayon ay ano na po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Para sa atin bilang mga Pinoy na nagtitrade o nag-i-invest sa crypto, napakahalaga po ng balitang ito. Una, kapag tumataas po ang supply ng USDT, nagiging mas accessible ang liquidity. Mas madali po tayong makakapagbenta o makakabili ng coins. Pangalawa, kung totoo nga na magsisimula na ang isang market rally, ngayon po ang tamang panahon para paghandaan ito. Pero, syempre, hindi po ito automatic. Dapat aralin pa rin natin ang market, i-manage ang risk, at huwag po tayong magpapadala agad sa hype. Yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, ang galaw ni Tether ay isa sa mga pinaka-critical na batayan kung kailan nagsisimula ang bull run. Hindi man ito garantisado, pero ito ay isang malakas na signal na may malaking pondo na pumapasok sa market. Ang importante ay hindi tayo maging bulag sa hype. Oo, exciting ito, pero dapat pa rin tayong maging responsable bilang mga crypto traders at investors. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.